Detalye sa pagpanaw ng komedyante na si Bayani Casimiro Jr. at ang kanyang life story. Dating komedyante na si Bayani Casimiro Jr. pumanaw na sa edad na 57 anyos at alamin ang istorya ng kanyang buhay. Ito ang buong istorya. Sumakabilang buhay na ang dating komedyante na si Bayani Casimiro Jr. sa edad na 57 anyos nitong July 25. Ibinahagi mismo ng kanyang pamilya ang biglaang pagpanaw ng dating komedyante. Ikinuwento rin ng pamilya ang dahilan ng pagpanaw ni Bayani kung saan binawian siya ng buhay dahil nasa cardiac arrest. Humingi naman ng permiso ang mismong kapatid ng komedyante na sana'y makarating kay Vic Soto ang malungkot na balita. Nakaburol naman ang mga labi ng dating komedyante sa St. Peter's Memorial Chapel sa Sucat, Parañaque City. At nakaschedule ang kanyang cremation at libing sa Loyola Memorial Park sa Parañaque City sa araw ng Miyerkules, July 30. Kilala si Bayani Casimiro Jr. bilang anak ng veteranong komedyante na si Bayani Casimiro Sr. Ang binansagang Fred Astaire of the Philippines dahil nasa galing niya sa pagsayaw at pag-arte na siyang pumanaw noong 1989. At ang kanyang ama ay isa sa mga original cast member ng Okay Ka Fairy Co na pinagbibidahan ni Bossing Vic Soto. Dahil pumanaw nga ang kanyang ama na si Bayani Sr., napabilang kaagad si Bayani Jr. sa cast members ng nasabing proyekto. Nakilala naman siya bilang Prinsipe K o Prinsipe ng Kahilingan sa karakter na pinagbidahan niya sa sitcom na Okay Ka Fairy Co kung saan nakasama niya rin si Bossing Vic. Dahil maagang namulat siya sa mundo ng kanyang ama, tila nakuha niya rin ang galing nito. Naging natural lang din sa kanya ang pag-arte at pagpapatawa. Matatanda ang makailang ulit nang ipinalabas sa telebisyon ang Okay Ka Fairy Co simula 1987 hanggang 1997 sa IBC13, ABS-CBN at GMA7. Napunta naman sa kanya ang karakter ni Prinsipe K na siyang nagbigay sa kanya ng tatak sa industriya. Ang proyekto ay siyang nagbigay daan din sa kanya upang makatanggap pa ng iba pang proyekto. Nasa mahigit 10 pelikula at 4 na programa sa telebisyon ang mga proyektong kanyang ginampanan. Bukod sa Okay Ka Fairy Co, makailang ulit niya rin na nakatrabaho si Bossing at nakasama sa Enteng Kabisote, Okay Ka Fairy, The Legend 2004. Enteng Kabisote 2, Okay Ka Fairy Co, The Legend Continues, 2005. Enteng Kabisote 3, Okay Ka Fairy Co, The Legend Goes On and On and On, 2006. Naging tatak rin sa ilang Pinoy noon ang kanyang karakter na pinagbibidahan, tulad ng mga proyektong Juanita Banana Series noong 2010 hanggang 2011 bilang si Benjo, kung saan ang naturang teleserye ay mayroong 85 episodes. Mula sa Puso, kung saan nagkaroon siya ng appearance sa 2 episodes, Christine TV series bilang si Nonong noong 2010. School Bukol noong 2008, Monay noong 2006. Napabilang din siya sa mga cast member ng Fantastic Man noong 2003 bilang security guard. Asal Bobo 2003 at Bakit Ba Ganyan, Ewan Ko Nga Ba Darling 2000 kasama si Bossing. Mas kilala at sumikat nga ang pangalan ni Bayani Jr. noong dekada 90 at sumikat ang kanyang pangalan sa industriya. Ngunit tulad ng ibang artista na nawala sa industriya ay kabilang din siya. Noong 2019 ay muling naging matunog ang kanyang pangalan matapos kumalat online ang tungkol na sa pamumulubi at namamalimos na lamang daw ang dating komedyante kung saan nakapwesto umano siya sa overpass malapit sa isang mall sa Parañaque. Agad na binigyang linaw naman ito ng komedyante at giit niya na nakatambay lamang siya sa tindahan noon ng kanyang kaibigan na dating mekaniko ng kanilang pamilya. Ibinahagi niya rin noon kung paano siya nilapitan ng taong nagpakalat ng maling impormasyon sa pagkwento niya noon. She approached me. Nagulat ako. Sabi baka pwedeng magpa-picture kasi dati mo akong tagahanga. Paninira talaga. Nagtataka ko, hindi ko siya kakilala, wala akong ginagawang masama sa kanya.
Kung good Samaritan ka, kailangan magpaalam ka muna doon sa taong gusto mong tulungan. Dahil muling nakapanayam siya ng publiko. Ikinuwento niya rin ang naging takbo ng buhay niya matapos iwan ang showbiz. Nag-focus umano siya sa pagiging isang graphic artist at nilinaw sa publiko na hindi siya humingi ng atensyon sa publiko upang makabalik muli sa pag-aartista. Sa dagdag na paglilinaw niya noon, I will not use people or any kind of person para ma-promote lang ako at makabalik ako sa showbiz. Dahil sa ginawa sa kanya ng taong nagpakalat ng maling balita, nais niya na humingi ito ng sorry sa kanya dahil hindi umano tama ang ginawa nito. Magpakita ka ulit doon sa ilalim ng overpass. Kakausapin kita. I will file a case as soon as possible. Maybe cyberbullying or whatever. Ganon. Medyo hindi na maganda. Pumalag nga ang yumaong komedyante sa peking impormasyong ipinakalat sa kanya ng ibang tao. Naging tahimik na umano ang kanyang buhay matapos iwan ng spotlight, ngunit may nambubulabog talaga at sinisiraan pa siya. Sa kabilang banda naman, lubos ang kanyang pasasalamat noon sa mga taong tumangkilik sa kanyang mga karakter noong araw. At ikinagagalak niya ang suportang natanggap niya sa kabila pa man na hindi na siya aktibo sa industriya. Sa ngayon ay humiling din ang kanyang pamilya na mabigyan ng bulaklak ang komedyante sa burol nito dahil wala umano masyadong bulaklak na nakadisplay sa burol nito. Samantalang nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga netizens na nasaksihan ang pagsikat ng komedyante noong araw. Ilan sa komento nila. Rest in peace. Thank you for making our childhood memorable. May your soul rest in peace. Prinsipe K. Prinsipe K, salamat sa mga alaala. Bahagi ka ng kabataan ko. Marami kang pinasaya. Condolence po sa pamilya. Isa sa mga tumatak sa kabataan ko, ang Oki Ka-Ferry ko. Inalala ng mga batang 90s ang kontribusyong naidulot ng komedyante sa kanilang kabataan. Tunay na mabenta ang pagpapatawa at karakter na kanyang pinagbibidahan noon. At naging parte na sa buhay ng mga kabataan noon. Sa kabila pa man na hindi na siya sikat, ay marami pa rin ang naalala ang kanyang mga proyektong pinagbidahan noong araw. Bago pumanaw ang komedyante ay may mga netizens pa rin na na-miss ang kanyang pag-arte sa telebisyon. Samantalang malaki naman ang kontribusyong naidulot ni Bossing Vic Soto sa buhay ng yumaong komedyante. Dahil napabilang nga siya sa Oki Ka-Ferry ko, mas tumatak sa mga manonood ang kanyang karakter at pinusuan ang pagbida niya bilang Prinsipe K. Sa panawagan nga ng kapatid ng yumaong komedyante na sana'y makarating kay Bossing Vic ang pagpanaw ni Bayani Jr. Mula dito sa amin sa Showbiz Philippines, may your soul rest in peace.